Sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng pakikinig ni Jackson, nakakalayo ng husto si Enchred mula sa mga mang-aambos at nakakaiwas pa nga sa ilang pana. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, umatake ang kaaway mula sa lahat ng direksyon. Kaya namatay siya habang iniisip na dapat nilang iwasan ang lugar na ito. Sinubukan niyang sabihin sa lahat na huwag pumunta roon. Ngunit tinawag siya ni Andrew na isang baliw na bastardo at pinagbantaan siyang bugbugin kung patuloy siyang magsasalita ng kalokohan. Dahil walang nakikinig, marahil kailangan niyang lumabas sa lugar na ito ng mag-isa. Sa isipang iyon, sinubukan niyang tumakbo sa ibang direksyon sa sandali ng pag-atake. Ngunit nahanap pa rin siya ng mga kaaway. Dahil nasa panig ni Enchred ang kapangyarihang umulit. Hindi siya nag-aalala at patuloy na sumusubok ng sumusubok. Minsan nahuli siya ng 20 armadong crossbowman na pinabagsak siya na parang isang rabidong aso. Pagkatapos noon, isang pangkat ng mga sundalong may sibatang walang awang tumarak sa kanya. Kahit na nagawa niyang mabuhay hanggang gabi, hindi tumitigil ang mga bastardong ito sa paghahanap sa kanya. Ngunit pinahintulutan siya nitong mapansin na berde ang kanilang mga uniforme. Malamang ay isang pangkat sila na dalubhasa sa pananambang. Nagulat siyang nakalabas sa palumpong at nakarating sa isang malaking kampo, kung saan nakita niya ang isang bagay na kinagulat niya bago siya saksakin mula sa likod. Ngunit wala na siyang pakialam. Mayroon na siyang mahalagang impormasyon. Umulit na naman ang araw, at sinabi ni Andrew ang parehong mga salita na kumiskis sa tainga ni Enchred. Pupunta sila roon, hahanapin ang pangkat ng mga scout, at huhulihin silang buhay upang gantimpalaan. Ilang dosenang beses na nila itong sinubukan, at kapag pumasok sila, pareho ang resulta sa bawat pagkakataon. Walang nakakaligtas ng buhay. Alam na niya ngayon na may itinatago ang mga kalaban sa kampong iyon. Kailangan niyang malaman kung ano iyon, ngunit kung isusuko niya ang bagay na nakita niya, hindi na siya mamamatay. Marahil ito na ang katapusan ng lahat ng ito. Ngunit alam niya ang isang bagay, na hindi siya tatakbo palayo sa pader na ito. Walang makakapigil sa kanya, sinabi ni Andrew sa kanya na kumilos na. At sinabi ng isa sa mga miyembro na alam niyang problema ang bastardong ito. Ngunit dapat na lang nilang sundin ito. Dahil sigurado siyang may sariling problema si Andrew na dapat alalahanin. Tinanong ni Enchred kung bakit niya kailangang tiisin iyon. May hangganan ang dami ng kalokohang matatanggap niya mula sa isang tanga. Hindi ba siya napapagod sa pagsunod sa utos ng isang bata? O baka labis siyang nagpapalusot sa pag-asang makakuha ng isang bagay? Bago pa man magalit ang lalaki, itinulak siya ni Enchred. Kaya tinanong ni Andrew kung sumusuway siya sa kanyang direktang utos. Sinabi ni Enchred na hindi ganoon. Siya na ang magiging commander mula ngayon, gusto man nila o hindi. Kahit na hindi niya gusto si Andrew, alam niya na sa lahat. Siya ang pinakamatagal na nabubuhay kasama ang lalaking iyon at si Henry sa mga nakaraan. Ang lalaking iyon lalo na kung lumaban ay parang hayop bagay sa kanyang hitsura. Siya ang pinakamahusay sa pangkat na ito, ngunit hindi niya hinahamak si Andrew. Kaya malamang ay bodyguard siya nito. Inilabas ni Andrew ang kanyang espada at sinabing makakapag-utos lamang siya kung tatalunan niya ito. Kaya mas mabuting maghanda siya. Alam ni Enchred na ang isang normal na sundalo ay walang bodyguard. At mukhang medyo sanay si Andrew. Kung isa sa alang-alang ang kanyang poster, maliit din ang kanyang karanasan, kung isa sa alang-alang ang kanyang antas ng kasanayan. Kaya malamang ay anak siya ng isang lord o iba pa. Gayunpaman, hindi yun masyadong tumutugma. Dahil ang anak ng isang lord ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng resulta. Marahil ay isang bumagsak na noble siya. Napansin ni Andrew na batay sa kanyang kahabag-habag na kasanayan ngunit kakaibang mataas na ranggo. Malamang ay isang kaunang nag-eensayo lamang sa pag-asang mabayaran. Iba siya sa kanya, at mayroon siyang mahalagang misyon na dapat tuparin. Bago pa man siya makapagsalita ng iba pa, sinabi ni Enchred na masyado siyang madaldal. Kaya dapat na siyang pumunta rito. Dahil hindi man lang siya gagamit ng espada para maging patas ang laban. Ginawa ito ni Enchred, dahil mahihirapan siya laban kay Andrew kung ito ay isang normal na laban. Ngunit ngayon ay halatang galit siya at minamaliit siya. Ang aksyon na ito ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong kontrolin agad ang sitwasyon. At gamitin ito upang bumuo ng isang bagong kinabukasan. Sa isang suntok,
Bumagsak si Andrew sa lupa, na ikinagulat ng iba. Sinabi ni Enchred na siya na ang commander ngayon, at umaasa siyang walang problema doon, dahil wala rin naman siyang pakialam. Walang nagsalita, kahit na ang bodyguard. Kaya natapos na ni Enchred ang kanyang unang hakbang. Dumaan sila sa palumpong gaya ng dati, na iniisip ng isa sa mga sundalo kung ano ang iniisip ni Enchred. Tinanong niya si Henry kung ano ang kanyang pangarap, na nagsabing gusto niyang pakasalan ng isang magandang babae na nagpapatakbo ng isang tindahan ng bulaklak. Sinabi ni Enchred na para magawa iyon, kailangan niyang mabuhay ngayon. Tinanong niya ang isa pang sundalo kung ano ang kanyang pangarap, na nagsabing kapapanganak lang ng kanyang kasintahan. Kaya umaasa siyang mapapalaki nila ito ng magkasama. Sinabi ni Enchred sa kanya na kung ayaw niyang lumaki ang batang iyon ng walang ama, kailangan niyang makaligtas ng buhay. Tinanong niya ang dalawa pang sundalo ng parehong bagay, na ang isa ay nagsabing gusto niyang magbukas ng sarili niyang negosyo. At ang isa naman ay simpleng nagnanais na makauwi. Sa wakas, nakarating siya kay Andrew, na gustong tuparin ang huling habilin ng kanyang ina. Ang buhayin muli ang house gardener. Pakiramdam ni Enchred ay pareho ang lahat ng kanilang mga sagot. Dahil lahat sila ay kailangang mabuhay upang matupad ang mga ito. Humarap siya sa kanila, at buong katapatan niyang sinabi ang mga sumusunod. Makakalabas sila rito ng buhay. Ginawa niya ito dahil kailangan niyang magtiwala ang mga taong ito sa kanya. At walang mas nakapagpapasigla kaysa sa manatiling buhay. Kaya sa paparating na kaaway, balak niyang sumugod muna. Bigla niyang inutusan si Henry na pamana sa direksyong iyon. Na wala silang nakikita, ngunit inutusan siya ni Enchred na gawin ito. Kaya ginawa niya at tinamaan ang isang sundalo sa ulo. Nagulat ang lahat na makita ang mga kaaway sa paligid. Sinabi ni Enchred kay Andrew na sumunod sa kanya habang sumusugod. Na ginawa naman nito na may pagkayamot sa mukha. Ngunit ginagawa ito ni Enchred upang makuha ang kalamangan sa labanang ito. At maging ang mga mang-aambas. Mabilis na tumugon ang mga sundalo kay Enchred. Ngunit pinatahimik ni Andrew ang isa. At pinuprotektahan siya ng kanyang bodyguard mula sa likod. Sa dalawang mandirigmang ito, nakakapatay sila ng ilang tao. Kaya ngayon ang orihinal na 12 mang-aambas ay nabawasan na sa 8. Ang iba ay handa ng sumugod pagkatapos ng sakripisyo ng kanilang mga kasamahan. Ngunit hindi natitinag si Enchred sa kanyang utos. At inutusan ang lahat na patayin ang lahat. Dahil nasa kanila ang kalamangan. Nagagawa nilang patumbahin ang karamihan sa mga sundalo. Nahihirapan ang kaaway na hanapin sila sa isang mataas na damuhan na tulad nito. Ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit sila unang natuklasan ay dahil sa hayop na ito. Isang hayop na nahuli sa away ng mga tao. Isang tanda ng kamatayan noon. Ngunit ngayon ay isang biyaya. Dahil ginagamit ito ni Enchred upang hanapin ang mga kaaway. Alam niyang ang tanging dahilan kung bakit hindi nakita ng kaaway ang kanilang pananambang ay dahil sa hayop na ito. Kaya dahil may utang na loob siya rito, sisiguraduhin niyang makakalabas ito ng buhay. Ipinahayag ng iba na tapos na sila sa kaaway. At sinabi ni Enchred sa kanila na aalis na sila agad. Walang oras na dapat sayangin. Sinusundan siya ng hayop mula sa likod. Iniligtas ng malaking pasang ito ang buhay ng lahat. At pinahintulutan ang kapalaran na magbago. Pagkatapos ng isang casualty, 6 na tao na lang ang natitira sa unit ni Enchred. Sana nailigtas niya ang lahat. Ngunit alam niyang imposible ito dahil sa sitwasyon. Masaya na lang siya na marami ang nakaligtas. Sumugod sila upang tambangan ang isa pang pananambang. Salamat sa mga pag-uulit ni Enchred, na nagpahintulot sa kanya na malaman ang dami at lokasyon. Alam niyang kung patuloy silang didiretso, babagsak sila sa mga pana ng crossbowman. Kaya lumiko siya sa kanan upang iwasan sila, at pinatay ang mga sundalong may sibat na humahabol sa kanila. Isang bagay na dapat gawin ng mabilis. Dahil hindi sila maaaring mahadlangan. Gumagamit sila ng taktikang hit and run at mga mababang suntok upang mabuhay. Kahit hindi ito marangal, talagang gumagana ito. Pagkatapos nilang pabagsakin ang mga sundalong may sibat, napansin ng bodyguard ni Andrew na labis na siyang nagpapagod. At dahil dumidilim na, kailangan na nilang hanapin ang labasan ngayon. Sinabi niya ang lahat ng ito kay Enchred, na ang tanging sagot lamang ay mas malalim pa silang pupunta sa loob. Hindi rin siya tatanggap ng anumang pagtutol. Kailangan nilang sumunod at sundin siya.
Bigla, itinutok ng bodyguard ang kanyang patalim sa leeg ni Enchred at sinabing dapat siyang kumilos. Wala siyang planong sumunod sa kanya patungo sa kanyang kapahamakan. Kahit na kailangan niyang patayin siya at iwanan siya, hahanap siya ng paraan upang mabuhay. Napansin ni Enchred na dapat din niyang malaman na huli na para umatras. Pagkatapos ng kaguluhang ginawa nila, ang kanilang pag-atras ay haharanggin ng maraming kaaway. Tinanong ng bodyguard kung ano ang alternatibo. Sundin siya sa hukay ng impyerno. Itinulak ni Enchred ang kanyang espada palayo at sinabing gusto niyang linawin ang isang bagay. Gusto niyang mabuhay tulad din nila, marahil higit pa dahil sa ginawa niya. Dati iniisip ni Andrew na ang lalaking ito ay isang walang silbing bastardo, tulad ng kanyang ama. Nasumuko sa buhay at sinayang ang buong yaman ng pamilya sa pag-inom ng kanyang mga kalungkutan. Ngunit hindi siya ganoon. Ipinaalala sa kanya ang ibang tao. Naaalala niya ang huling mga salita ng kanyang ina. Tapos na ang kanilang pamilya. Ngunit kahit na ganoon, umasa siya na magiging isang tao siyang makakapamuno sa lahat. Kaya dapat niyang paghirapan ang tiwala ng mga tao. Gusto niyang bumuo ng tiwala sa pamamagitan ng pagiging isang pinuno, at muling itayo ang pamilyang ito. Si Enchred ay tulad ng taong palagi niyang gustong maging. Kaya kapag sinabi niya nang may ganoong kumpiyansa sa kanyang mga mata na makakalabas sila roon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sundin siya, hanggang sa makita nila ang dulo. Sinubukan ng bodyguard na baguhin ang kanyang isip, ngunit sinabi ni Andrew na si Enchred na ang kapitan ngayon. At ang isang pangkat ay palaging sumusunod sa kanilang pinuno. Pagkatapos nun, sinabi niya sa lahat na yumuko at sumunod sa kanya hanggang sa magbigay siya ng ibang senadoryas. Ang unang hakbang ng paraan upang makatakas sa lugar na ito ay ang magkusa at tambangan ng kaaway upang basagin ang pagkubkob. Para sa ikalawang hakbang, kailangan nilang tumahimik. Ito ang kritikal na punto na natuklasan ni Enchred pagkatapos ng maraming pag-uulit. Sa eksaktong oras lamang na ito, at sa eksaktong lugar na ito, maaari nilang palampasin ang mga hukbo ng sundalo, at makalabas ng buhay. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Kaya ngayon, naabot na ni Enchred ang huling hakbang. Matapos lumubog ang araw, sa kalaunan ay dumating sila sa kampo ng kaaway, kung saan gustong pumunta ni Enchred. Ang mga sundalo ng Aspen ay sobrang determinado sa pagprotekta sa parang dahil mayroon silang itinatago. Nagtatago ng isang bagay dito na ayaw nilang malaman ng kahit sino, isang bagay na buhay at kamatayan sa kanila. Kaya, ano ang mangyayari kapag may nangyaring mas mahalaga kaysa sa paghuli sa kanila? Kung mangyari iyon, siguradong makakahanap sila ng paraan para makalabas dito at mabuhay para makita ang isa pang araw. Sinabi ni Enchred sa lahat na susunugan niya ang kampo ng kaaway, na sa tingin ng bodyguard ay baliw, dahil literal silang nasa gitna at malamang na mapapalibutan at mapapatay. Tinanong ni Enchred ang kanyang pangalan, na sinabi niyang Mac. Kaya sinabi ni Enchred sa kanya na hindi niya tolerate ang kanyang pagsuway. Sinubukan niyang magsalita, ngunit sinabi ni Andrew sa kanya na tumahimik, na ikinagulat ni Mac ng bahagya. Gayunpaman, alam din niya na wala silang ibang magagawa kundi sundin ang commander. Dahil tinatakpan na ng mga ulap ang buwan, biglang hiniwa ni Enchred ang isang tolda, na nagpahanda kay Mac para sa labanan. Ngunit lumabas na walang tao sa loob, at gumalaw si Enchred na parang. Alam niya ang mangyayari, dahil nagmamadali siyang tumatakbo sa kampo ng kaaway na parang baliw. Mas lalong naguguluhan si Mac sa katotohanang hindi pa sila nakakakita ng kahit isang kaaway. Paano mangyayari ang ganito kung nasa sarili nilang kampo sila? Biglang sinabi ni Enchred sa kanila na maghintay habang papalapit sila sa gitna, dahil may ilang sundalo sa malapit. Nakapasok na siya sa kampong ito nang hindi bababa sa 100 beses o higit pa. Ngunit nang mapansin niya ang bandila at sinubukang hawakan ito, biglang ibinaling ng buong base ang kanilang atensyon sa kanya at pinatay siya. Ipinaliwanag niya sa lahat na ang pinuprotektahan ng ibang mga sundalo sa damuhan ay ang bandilang iyon. Iyon ang kanilang pangunahing layunin dito. Kaya ano ang mangyayari kung ang bandilang iyon ay biglang magliyab? Hindi pa rin maintindihan ni Mac kung paano nalalaman ni Enchred ang lahat ng ito. Ngunit nang maalala niya ang ferry commander, dahil siya ang humirang sa kanya sa posisyong ito,
Ang dahilan kung bakit biglang kinuha ng lalaking ito ang kontrol sa squad at nakapasok dito ay upang kumpletuhin ang isang lihim na misyon na ibinigay sa kanya. Sinabi ni Enchred sa lahat na habang sila ay lumilikha ng kaguluhan. Maghihiwalay sila sa grupo ng dalawa. Mula ngayon, ang isang grupo ang magiging pain, at ang isa pa ang magsisimula ng apoy. Sa pag-iisip na alam niya ang lahat, nagboluntaryo si Mac na mapunta sa grupo ng pain, na ikinagulat ni Enchred dahil ilang sandali lang. Ang nakalipas ay medyo mapanghamon siya, bagamat mas mabuti ito para sa kanya. Maraming beses na nakapunta ang squad sa kampo na ito, ngunit hindi pa niya nakakasama ang ganito karaming tao. Ibig sabihin, ngayon ang kanyang pinakamahusay na pagsubok, at malamang na magagawa niya ito. Pagkatapos nito, nagsimula sila sa pagbato ni Mac ng bato sa isang gwardya at tumakbo palayo. Na nagpahintulot sa iba na hulihin siya sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Enchred ang isang sulo sa malapit at nagmadaling sindihan ng bandila, ngunit doon tumayo sa ibabaw niya ang isang malaki at mabagsik na lalaki. At ibinagsak ang kanyang sulo. Nagulat si Enchred dahil hindi niya narinig ang pagdating nito. Ito ay isang taong hindi pa niya nakita dati. Hindi siya isa sa kanyang mga variable. Saan nagmula ang ganoong halimaw? Tinawag siya ng mabagsik na lalaki na daga, ngunit sinabi ni Enchred sa kanya na huli na siya. Nang tumama ang sulo sa kalapit na tolda, na mabilis na nagliyab, ito ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng mga sundalo, at silang lahat ay nagmadaling kumuha ng tubig habang ang ilan ay hinahabol pa rin ang mga nanghihimasok. Inilayo ni Mac ang karamihan sa mga kaaway bilang pain, at nakuha niya ang atensyon ng natitira. Ibig sabihin ay nagawa na ni Andrew ang kanyang trabaho at sinunog ang iba pang mga tolda. Oras na para umalis dito. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa lupa at itinulak ang buo niyang katawan pasulong patungo sa walang kamalay-malay na sundalo. Sa kasamaang palad para sa kanya, sa isang iglap, naiwasan ng malaking lalaki ang kanyang atake at gumanti, hiniwa ang tagiliran ni Enchred. Iniisip niya na iyon ang pinaka-perpektong saksak na kaya niyang gawin, ngunit hindi man lang niya nagalusan ang bastos na ito. Hindi niya ito magagawa sa kasalukuyan niyang antas. Bahagya siyang nakalabas sa madilim na impyernong iyon. Doon siya tinambangan at pinatay ng libu-libong beses. Akala niya ay nalampasan na niya sa wakas ang hadlang para bukas, ngunit marahil ang lalaking ito ang tunay na hadlang sa lahat ng panahon. Kung hahamunin niya ito, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Kung gayon ay kailangan niyang gawin itong muli, at umasa na magiging tama ang lahat tulad ng nangyari ngayon. Bigla, ang ekspresyon ng malaking lalaki ay naging galit na galit, nang makita niyang tumatawa ang kanyang kalaban. Tumanggi si Enchred na sumuko dahil lamang dito. Marami na siyang pinagdaan ng pagsubok at hirap noon. Hindi sapat ang isang simpleng malaking lalaki upang pigilan siya. Sinubukan ni Enchred na atakihin ang malaking lalaki, na mahusay na sinalag ang kanyang atake at ginamit ang pagkakataong ito upang magpakawala ng isang mabigat na saksak. Isang bagay na bahagyang naiwasan ni Enchred. Ngunit hindi siya tumigil doon, dahil ginamit niya ang kanyang momentum upang hamampas sa leeg ni Enchred. Nagawang harangin ni Enchred ang espada, ngunit hindi niya maisip kung gaano kabilis at tumpak ang lalaking ito. Sinubukan niyang bawasan ang pagkakaiba sa kasanayan sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo pagkatapos muling magbanggaan. Ngunit madaling naharang ito ng malaking lalaki gamit ang likod ng kanyang kamay at sumugod gamit ang isang malakas na saksak. Doon sumigaw ang isang tao na kumakalat na ang apoy, kaya tumama ang atake ng malaking lalaki sa tainga ni Enchred, habang lumingon siya sa likod at nakita ang kanilang mahalagang bandila na nagliliyab. May isang nagsimulang sumigaw sa malaking lalaki na tumigil sa pakikipaglaban, dahil nangangailangan din ng kanyang atensyon ang sitwasyong ito. Hindi susuko ang kanyang kalaban nang hindi lumalaban, kaya't siya ay nagparaya at sinabing tiyak na magkikita pa silang muli. Hindi maisip ni Enchred na ganoon na lang kadali siyang umatras. Marahil ay hindi siya ang tunay na hadlang na akala niya noon. Gayunpaman, hindi iyon totoo. Isa pa rin siyang taong kakailanganin niyang pagtagumpayan. Kailangan niyang magpakahusay kung gusto niyang mabuhay. Doon dumating si Andrew at sinabing kailangan na nilang umalis ngayon, habang kaya pa nila. Tiningnan ng malaking lalaki si Enchred sa huling pagkakataon, na nagtulak sa kanya na isukbit ang kanyang sandata at utusan ang lahat na umatras. Ginawa nga nila iyon, at napansin ni Enchred na nawala ang isa sa kanila.
Ibig sabihin, 5 na lamang ang natitira sa kanilang pangkat. Tinanong ng bodyguard kung iyon na ba iyon, o magpapadala pa ba ang kanilang mga kaaway ng ibang pangkat na hahabol sa kanila. Napansin ni Enchred na abala sila ngayon, at napansin niyang nahuhuli si Henry, habang sumusugod sa kanila ang ilang seryosong sundalo ng Aspen. Tumanggi ang pangkat na hayaang mamatay ang isa sa kanilang mga kasamahan habang naroon sila, kaya't sumugod silang lahat sa mga kaaway at inasikaso sila bago pa nila gawin iyon sa kanila. Sinabi ni Enchred sa lahat na tumakbo, at sinabi ni Henry na mas mahihirapan ang mga lalaking iyon na sundan sila kung tatakbo sila patungo sa parang ng mga soro at ahas. Tinanong ng mga sundalong nagdadala sa kanya kung hindi rin ba iyon naaangkop sa kanila, ngunit alam ni Henry ang landas ng isang mangangaso na hindi alam ng marami. Sa landas na iyon, madali nilang naiwasan ang kaaway, ngunit kailangan pa rin nilang tawirin ang buong parang, na, sa tulong ni Henry, ay medyo madaling gawain. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita na rin ni Enchred ang ipinaglaban niya sa sumunod na araw. Patuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa kampo, kung saan karamihan sa kanila ay bumagsak sa lupa. Huminga ng malalim si Enchred at tinatamasa ang sariwang hangin ng bagong araw. Sa sandaling iyon, tinanong ng commander ng kumpanya ng Grey Dog kung ano ang nangyari sa bandila, ngunit sinabi lamang ng misteryosong figure na kailangan nilang maghanda muli, at hindi niya inaasahan na mabibigo ang Grey Dog ng ganito. Hindi maintindihan ng commander kung paano nangyari ito. Ang mga sundalong nakapwesto sa matataas na damuhan ay ang pinakamahuhusay na tauhan ng Grey Dog, ngunit ilang hamak na scout ang nakalusot sa kanila at nagsunog bago tumakas. Ang Grey Dog ay isang independenteng kumpanya na may independenteng kontrol sa operasyon. Ang pangalan ng kumpanyang ito ay nagmula sa Grey Dog na naninirahan sa mga prinsipalidad ng Aspen. Ito ay may matatag na ugali, at may pangangailangang kumonekta sa anumang target na napagdesisyonan nitong pangasuhan. Gusto ng Grey Dog na patayin ang hayop upang protektahan ito, o gustong dahan daw ang lapain ang kanilang laman. Pareho lang ang resulta, kaya naman, ang kumpanyang ito na pinangalanan sa asong ito ay tinatawag ding mga matigang mangingibig. Tinanong ng commander si Mitch Hurrier, ang nakalaban ni Enchred, kung talagang ganoon kalakas ang kanyang kalaban. Sinabi ni Mitch na kung hindi dahil sa sunog, napatay na niya ito. Napansin ng isa na maswerte si Enchred at meron din malakas na kakayahan. Mula ngayon, tatawagan ko na siyang Grey Dog, dahil siya ang commander ng kumpanya. Kaya nararapat siyang tawagin sa pangalan ng Grey Dog. At mas madali kaysa sa pagsasabi ng commander sa bawat pagkakataon. Ngunit nangako si Mitch na hindi na niya ito papakawalan muli. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat, si Enchred ay naguguluhan pa rin. Dahil hindi niya nalagpasan ang pader na nasa harap niya. Gusto niyang patuloy na labanan ang taong iyon, ngunit iba ang hinihingi ng sitwasyon sa kanya. Doon nag-ugnay ang tadhana sa kanilang dalawa, dahil nangako si Mitch na papatayin niya ang taong iyon. At nanumpa si Ingrid na malalampasan niya ang pader na ito kahit ano paman.